Kumusta mga kanaisi? Welcome back sa ating YouTube channel. So ngayong araw, update naman tayo about naman ito sa magulong politika natin sa Pilipinas. So ang video ito ay mula kay Pinas News Insider. So meron itong panagat na heto na exposed na. Good news to Miss Tigo, anak ni Aimee, binasag si Lisa Tamba, PBBM na isahan ni VP Sara. So yan yung panonoorin natin. Alam niyo naman na sobrang gulo talaga ng politika natin. And yeah, I'm a voter of unit team. So tingnan natin. Tingnan natin kung ano yung nakapaloob sa video to. Tapos, ewan ko. Parang bawal magalit challenge or whatsoever. So, bago natin simulan, Pinas News Insider, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood. Huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin. So, mga ganun, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin pagkagawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, heto na, exposed na good news to Miss Tico, anak ni Aimee, binasag si Lisa Tamba, PBBM na isahan ni VP Sara. So, Pinas News Insider, like, comment, share, subscribe. Start. Ito ang mainit na balita na dapat malaman at mapanood ng taong bayan at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ayaw ipalabas ng bayarang media. Anak ni Senator Aimee Marcos sa taong bayan, tila pumutok na sa galit. Hindi man direktang pinangalanan, ngunit tila sa pool sa katotohanan. Ang anak pala to ni Aimee Marcos. So ano ba, tinitira niya yung some kind tito niya? Ayun. Mga di umano'y buayang mambabatas at ang administrasyon ngayon. Pero bago nating simula ng balitang politika ngayon sa Pilipinas, kung ikaw ay bago pa lamang sa aming channel, ay please huwag kalimutang mag-subscribe. So ayun, rule number 1, subscribe Pinas News Insider. So maraming salamat sa mga video nila, at least meron tayong titingnan or nilagyan nila ng effort. So click ang notification bell. Huwag din kalimutang mag-like para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bago naming mga uploads. Sabi nga ng ilan sa ating mga kababayan, si Senator Aimee Marcos na lamang ang natatanging kasagutan para maiwasan pa ang posibilidad na magkagulo sa ating bansa dahil tila naiipit ngayon sa dalawang nag-uumpugang bato. Si Senator Aimee Marcos, ang kapakanan ba ng taong dito rin ako believe kay Senator Aimee Marcos kasi alam naman natin na si VP Sara, si President Marcos ay unit team, dati silang partner, tapos si Senator Aimee is parang siya, Aimee ba or Aimee? Mabahala na kayo dyan. So siya, syempre kapatid niya, tapos si Sara sinusuportahan niya. May narinig nga ako na parang si Aimee Marcos yung some kind kay Sara, di ba, na tumakbo siyang busy or something like that. Tapos, yun, nagawa niyang mag-stick sa gitna. Kahit na sinasabihan siya ng mga tao na parang balimbing or whatsoever, parang nandyan pa rin talaga siya sa gitna. Bayan o kapakanan ng kanyang kapatid dahil alam naman natin ang nangyayaring tensyon ngayon sa loob ng politika. Ayon nga sa ilan nating mga kababayan, huwag na lang nilang hintayin na tuluyan pang magalit ang masang Pilipino dahil sa matinding pag-aambisyon ng ibang politiko na namumuno sa bansa. Kung ako din, ayaw ko din talaga sa taong tumin. Tunay na may malasakit sa bansa, si Senator Aimee Marcos ay dapat nga raw na unahin niyang kapakanan ng ating bayan nang matapos na nga rin ang problema na kinakaharap ng publiko nang dahil sa baluktot na pamamalakad di umano ng gobyerno. Kaya ayon di umano sa isang testigo na taga Ilocos Norte na malapit sa Marcos family, lalong-lalo na sa pamilya ni Senator Aimee Marcos, na isa di umano sa mga anak ni Senator Aimee Marcos ang matapang na naghayag at nagsalita na para sa bayan. Do it for the sake of Grandpa Marcos Sr. Save the people in the country. Grabe, for the sake of grandpa talaga. So wala, kahit nasabihin natin na parang hindi siya nirektang pangalanan, doon pa lang sa word na for the sake of grandpa, wala nang iba. So alam na natin kung sino yung pinapatamaan. That's what Grandpa would like you to do. Unquote. Upang matapos ng araw ang maling pamamalakad bago pa tuluyang bumagsak. Alam naman natin na kung mayroong kaguluhan, dapat may pumagitna para matigil ang gulo dahil ang taong bayan ang lubos na naaapektuhan. Kung walang pagkakaisa sa pamamalakad ng bansa, patuloy tayong lalagapa. Matapos lumabas ang balitang ito, ay hindi naman nakapagtigil ang taong bayan sa mundo ng social media na magbigay ng kanilang mga komento at hinaing sa usaping ito. At ayon pa sa kanila,
Sabihin mo na ang totoo, Senator Amy. Alam naming alam mo ang lahat kung para ka sa taong bayan. Sabihin mo na ang totoo, para kang walang panindigan. Huwag mo nang pahirapan pa ang sarili mo. Masyado nang naghihirap ang taong bayan at ang Yung ano din kasi, yung side kasi ni Amy Marcos dito, men. Siyempre, kapatid niya rin yung nasa kabila eh. Tapos, I think yung puso niya sa kabila naman. So, parang in the middle talaga siya. So, ewan ko kung kailan talaga siya makakapili ng panig na papanigan. kami ng mga kabulastugan, ang mga mambabatas sa Kongreso. Grabe ang korupsyon. Harap-harapan na. Kung hindi mo kayang ibunyag ang katotohanan, huwag mo nang gamitin ang mga Duterte para mamangka ka sa dalawang ilog. Masyado nang halata na ginagamit mo lang ang mga Duterte para siguro manalo ka. Huwag mong gamitin ang ama mo. Ayan na nagsalita na ang anak mo mismo. Mahiya ka naman sa taong bayan. Kung may hiya ka pa, mahirap So, parang ano pala to, pati anak niya, kinakalaban siya. Grabe. talaga pag ang nakapwesto ang mga taga-norte, masyadong duhapang sa posisyon, ayaw nang bumitaw kahit ayaw na ng taong bayan sa kanila. Puro mapagsamantala sa kaban ng bayan. Kaya tayo hindi umuunlad dahil tayong mga Pilipino ang nagtatalo-talo. Parang hindi kayo mga Pilipino. Kaya tayo pinagtatawanan ng mga ibang dayuhan dahil tayo mismo hindi nagkakasundo. Imbis na Actually, tama yun. Tama yun. Some kind comment from the netizens. Ano? Kasi maging ako nagulat din ako men na nakita ko sa balita. Umabot na tayo sa Japan, India, China. Yung balita about nga dun sa vice at president natin na nag-aaway. Ano? So parang, actually nakakahiya nga din yun. Kasi alam nyo, parang, uy, grabe, tinitignan tayo ng ibang bansa na, ano ba naman tong bansang to? Sila-sila lang din yung nag-aaway eh. Yung ibang mga bansa, parang, nagkaka-deduan para lang protektahan yung bansa nila. Tapos sa atin, parang, wala. Sobrang gulo din sa loob. tayo ay magtulungan, nagkawatak-watak pa tayo. Kailangan niyang ipakita na kunwari ay hindi niya tinotolerate gawain ng kapatid niya. Pero ang tunay na dahilan ay para pagtakpan at maitimbre ang kilos ng kalaban ng kanyang kapatid. Kilos ang style ng mga makapili nung araw. Alam niyang hindi na siya mananalo bilang katulad ng kasalukuyang posisyon dahil bahid-bahid na reputasyon nila. Kaya kailangan niyang maging mangga. Kung hindi dahil kay VP Sara, hindi ka namin dapat iboboto noon. Kaya kami nabudol mo. Pero ngayon, hindi ka makatikim sa akin ng boto. Hindi ka dapat manalo ngayon, budol senador. Yan din. Yan din yung isa sa problema niya kasi tatakbo siyang senador ngayong 2025. So, parang good luck Ang na gusto lang itanim ni Amy sa isipan ng mga tao na siya ang karapat-dapat maging presidente. Hintayin natin, palitan Naku. niya si Quezon sa pwesto. Uunahan niya si Tamba kapag natanggal si VP Sara sa pwesto. Anko, Meron na talagang nabubuo na takot galing sa kabilang baryo. Yung mga gumagawa ng pang-aabuso, meron na di umano. Ninenervyos na po sila. Okay? At ipagpatuloy po natin ang ating paglabas ng hinaing dito sa abusadong gobyerno. Yan, neto. So, ayun, courtesy din pala kay Coach Oli News PH. So, I think sa kanya itong video to. So, Tedex. Ito po ang magiging topic natin ngayon. Sundalo, pinagre-resign kapag hindi kakampi ni BBM. O ito, pag-usapan natin, mga sundalo, pinagre-resign. Kung hindi kakampihan si BBM, kung hindi kakampi ni BBM. Ito, pakinggan yung mabuti ha. Well, kung totoo man to men, sobrang pangit. Sobrang pangit ng ganitong way na pag-handle. Kasi, syempre, tayo mga Pilipino, meron tayong malaya tayong pumili kung ano yung gusto natin, di ba? So, wag sanang umabot sa ganito na parang pipilitin mong pag-resign. Kasi, wala eh. Wala. Sobrang pangit, unfair. When it comes to our political inclinations, Ito, ang usapin dito, political inclination. Ano ka ba? Duterte, Sara ka ba? Pinlawang ka bang Inodoro? Sa mga kumakain, pasensya na po. Pero talaga, dyan naman ngayon ang dilaw ngayon, di ba? Sa mga manunod na dilawan, huwag kayong magsabi. Kikisaw-saw pa. Inodoro naman kayo. Tuloy. Ano yung political inclination? we recognize Yeah. Kahit na nagkawatak-watak yung unity, men. Hindi pa rin talaga ako papanig sa dilawan. Sorry. that all of us have our own political opinions, political inclinations. We respect that. Meron tayo kanya-kanya. Meron tayo kanya-kanya. Marcos, Duterte, Inidoro. Meron tayo kanya. Ninirespeto ko yan. We respect that. Pero habang suot-suot po natin yung ating uniforme, ay kailangan sundin natin yung saligang batas. Kailangan sundin ng saligang batas. Browner, tanong. Habang sunod-sunod, suot-suot nyo yung uniforme nyo. Kahit ikaw ay maka Marcos, maka Duterte, mga piklawang ka, basta suot-suot mo yung Duterte, sundin ng saligang batas. Tanong.
Hanggang kailan kayo susuporta sa isang adik? Eh, huwag kayong magagalit sa akin ha. Yan po ay inuulit ko lang yung tanong ng ating dating presidente na mahal ng tao until now na si PRRD. Nasa saligang batas, bawal maging involved ang isang politiko sa droga. Hindi tayo nagbibintang. Okay? Yun lang. Kasi yun yung pinanghahawakan ng kabila. Sa ito naman kay General Browner is parang ang sa kanya naman is yung some kind of code of ethics ata nila yan, or parang yung military kasi natin meron silang pinanumpaan. So parang ewan ko kung kahit siguro sobrang gulo na ng some kind admin nila. Ang gulo din Nagtatanong lang. Kailan nyo sasagutin yung tanong ni PRRD? Hanggang kailan kayo susuporta sa isang adik? Pangalawa, sa ligang batas kanyo, sinabi ni PRRD ang daming nawawalang pera. Pag may nawawalang pera, may nakawan. Tama o mali? Meron, tama. Hindi ako nagbibintang. Pero, bakit hindi ninyo imbestigahan yung sinasabi ni PRRD? Siya po ay dating presidente. May alam yan, hindi po bobo yan, may intel yan, may mga kaibigan yan sa loob. Alam niya, sinasabi niya kung may nawawalang pera o hindi. Pag may nawalang pera at may nakawan, di ba illegal yon? Wala na yun sa saligang batas. Yan Tama, di rin pwede yun. Di rin pwede. po ang obligasyon nyo, mga AFP. Hindi sa isang tao, hindi sa pwesto mo. Mali yung sinasabi nyo, dapat kayo ay susunod sa inyong pwesto. Mali. Siguro, na lang, kung yun nga, merong nawawalang pera, ang gagawin na lang is, dapat talaga merong some kind task force, di ba, na kunyari ganyan, napatunayan nila na parang ganun nga, pumaano yung presidente or some kind, nagnanakaw ng pera, dapat yung task force na yun yung yun yung some kind na trabaho na wala, para mapatalsik or some kind ma-actionan. Kasi kung ganyan na parang yung military natin, sila agad yung action. Parang hindi din kasi nag-fit diba? Na parang hindi din naman talaga sila pwedeng action sila bigla. Na parang ganito lang yung sa side ng DDS yung gagamiting basihan na kumilos na kayo military. Parang hindi din nila magagawa yun or hindi nila madedere yun kasi yun nga, yung mga pangalan nila or yun, meron nga silang sinumpa. Dapat siguro talaga, i-prove talaga or mapatunayan talaga 100%. Ang problema lang kasi dito kapag ikaw yung nasa administrasyon, sobrang immune mo, 'di ba? Sobrang labo mong hanapan ng butas. Kaya nga yung sa side naman ng administration, ang parati nilang sinasabi, maghintay daw kayo ng sometime 2028 para mahabol nyo itong administrasyon kasi sa ngayon daw parang merong immunity. So yun lang din yung bad side or napakapangit ng party na yun na parang saka mo lang siya mahahabol after ng term niya kasi yun nga may immunity din. So sana, yun nga, parang mas maganda sana if meron tayong some kind task force. Sila yung tatrabaho dyan, hahanapan nila kung ano yung mga pagkakamaling ginawa ng administrasyon para hindi na sana umabot na matapos yung term, di ba? Pero yun, parang wala nga, malabo siya kasi meron niyang some kind immunity. Ang dapat pinagtatanggol nyo, gaya ng sabi ni PRRD, ay konstitusyon. Ang obligasyon nyo ay i-uphold ang konstitusyon. Ipagtanggol ang bayan, yung bayan na hindi nila kayang ipagtanggol ang kanilang sarili. So kung may abusado sa gobyerno, trabaho nyo yan. Hindi ko po kayo baka sabihin nyo na, rebellion. Walang rebellion doon. Sinasabi lang natin kung ano yung nakasaad sa batas na sinabi ni PRRD. Hindi ko kayo sinasabihing magrebelde. Ang sinasabi ko lang, baka kasi kayo mahilig kayong mag-misquote eh. Yung amo mo mahilig mag-misquote. Minisquote nga si BP Sara na may death threat daw. Mali naman ang intindi. Nagbobobobobohan. Hindi ko kayo pinagre-rebelde. Ang sinasabi ko lang kung ano yung naaayon sa batas na dapat ipinagtatanggol ninyo ang konstitusyon. So nasa konstitusyon bawal magnakaw. Hindi sa nagbibintang pero nag-imbestiga ba kayo dyan sa pagnanakaw? Yun lang. Yun nga, yung pag-iimbestiga nila. Kasi parang, ewan ko kung trabaho ba ng AFP o ng military na mag-imbestiga sa pagnanakaw sa Goodyear. Kasi kung hindi nila trabaho yun, hindi talaga nila gagawin yun. Unless, yun nga, gagawa sila ng some kind task force, which is malabo din naman. Malabo din naman na parang aagrihan ng administrasyon niya na, okay, gumawa kayo ng task force, imbestigahan kami.
malabo din naman yung ganun siguro, di ba? Kasi syempre, baka magkabulabugan. So, mahirap din. Nag-iimbestiga ba kayo dyan sa mga pang-aabuso? Una pa lang, mali ka na eh. O, tuloy. At protektahan natin ang ating bansa. O, So, tama. Protektahan ang ating bansa. Paano kung ninanakawan na tayo? Ninanakawan yung bansa natin. Anong gagawin nyo? Tutunga nga. Hello? Oh, halimbawa, nag-i-smuggling. Anong gagawin nyo? Tutunga nga. Kaya nga sa WPS din, sa usaping WPS, medyo naiinis din tayo kasi yun nga sila parang wala din silang ginagawa. Ayan tayo eh. we cannot just air our grievances just being members of the armed forces of the Philippines. Kung gusto po natin gawin yon, mag-resign na lang tayo. Yun ang matindi. O, kung gusto nyong marinig ang inyong hinaing at ating differences sa politika, ubarin yung uniform nyo. Sa madaling salita, pinagre-resign mo kapag hindi kakampi ni Marcos. Huwag na tayo mag-anuhan, brown hair. Yan ang itinutumbok mo eh. Siguro, yun nga. Yun nga yung sangkeng tinutumbok niya. Pero mahirap din kasi na parang, halimbawa ganyan, pinapayagan nila na kahit na same tayo nakasuot ng uniforme, okay lang na magkaroon tayo ng iba't ibang paniniwala. Kasi syempre, magka-clash din sila sa loob. For example, meron silang, kunyari, mag-a-assign sila dun sa EDSA or whatsoever. Magkakagulo sila mismo na mga military. Kaya siguro yung sinasuggest niya is, mag-resign na lang kayo if ever gusto niyo talagang ipaglaban yung gusto niyong ipaglaban. Diba? So parang binibigyan niya ng freedom at the same time, tinatanggalan niya ng trabaho, which is sobrang sad din nun. Kasi parang dinidiktahan ba? Or parang binibigyan mo ng freedom at the same time, tinanggalan mo ng pakpak. Something like that. So, hindi pa rin talaga siya nag-fit. So, ewan ko. Magulo din talaga siyang kung aanalisahan mo. Pag hindi, pagka hindi sasambahin si Marcos, samba. Anong guys gusto mong sabihin namin, Marcos? Oo. Pag kumontra, hubad ka ng uniforme. Ganon. So, kailangan umuo kami ng umuo kahit mali. Unfair Again, din yun ulitin ko, hindi talaga. tayo nagbibintang. Paano nga kung adik? Paano nga kung nagnakaw? Anong gagawin nyo? Oo, tama yan. Ituloy mo yan. Ganon. Kasi ayaw ko hubarin yung uniforme ko. Kasi pinaghirapan ko yan. Halimbawa, ako isang sundalo. Pinag-aralan ko yan. Pinaghirapan ng magulang ko yan. So, kailangan oo. Ganon. Mali naman ata yun. Hindi naman ata magandang anuhan yan. Di ba? Bakit mo pinagre-resign? Kung tama naman ang ginagawa at nasa saligang batas, sabi mo nga pag nasa saligang batas bakit mo pinagre-resign? Ba't mo pahuhubarin ng uniforme? Pero ito, tingnan nyo itong mabuti. The fact na nagsasalita na to si Browner ng ganyan, ito ay nakakabalita na siya na sa loob, meron ng ayaw sa gobyernong ito. At marami nang Totoo naman talaga yun. Kasi, syempre, nung nabuwag or nag-break up nga yung unity, hati talaga yun, men. Kasi, wala. Nag-merge kasi yung yung loyalist at yung DDS that time. Kaya napanalo nila yung isa't isa. So kahit sabihin pa natin kung ano yung issue ng kabi-kabilang kampo, wala, meron talagang mag-i-stick doon sa sinusuportahan nila. Mapa-DDS man yan or mapa-loyalist. So, wala, hindi din talaga malabo na dito sa loob ng ng AFP natin or ng militar natin. Talaga sila, hati sila ng opinion kasi dati nung time ni PRRD, sobrang solid din naman ng mga military niya that time. Diba? Tapos ngayon naman kay BBM, meron din. Pero at the same time, yung mga nakasuporta kay PRRD, merong iba doon na same pa rin sila na sumusuporta kay PRRD. Kaya nga, sabi dito ni Sir na parang, kung gusto niyo talaga or ipipilit niyo talaga yung opinion niyo, kasi hindi tayo magkakasundo dito sa loob kung halimbawa hati tayo ng opinion. Kaya parang pinaghuhubad niya na lang ng uniforme. Pero yun nga, parang parang tricky ba or siya na parang binibigyan mo nga ng freedom yung tao at the same time, pinuputulan mo din naman ng pakpak. So, wala, anggulo talaga. Parang leave no choice na lang din. generals, retired generals, at marami pang nagpapahayag ng kanilang galit sa gobyernong ito. Kaya ito, we can take this as a sign na meron na talagang problema sa loob. Na Meron naman talaga. this is just like loyalty check.
Kausapin nyo yung tao. Tingnan natin sino pa yung atin at hindi. Ha? So tinitingnan nila. Pero tingnan yung mabuti, ha? Dahil sa naging problemang ganyan, nilift. Ha, yung contempt ni Acosta. Oh, yung impeachment, hindi na pinatutuloy. 'Di ba? Naramdaman nila eh. Naramdaman nila ang puwersa ng Duterte. Kaya uulitin ko, ituloy po ninyo ang pagsigaw. Hindi lang po sa kalsada. Ituloy nyo ang pagsigaw. Sabi nga ni BP Sara, freedom of speech. Oh. Yung peaceful assembly kasama na rin dyan. Ibig sabihin, hindi lang sa EDSA. Kung kayo nasa malayong lugar, isigaw ninyo yung karapatan ninyo. Yung ine-expect nyo sa gobyerno nang maramdaman nila nang hindi sila mang-api ng todo kasi Kaso lang, yun nga, parang nagkakaroon kasi ng immunity talaga, Min, eh. Or nagkakaroon talaga ng, ewan ko kung bias ba yung some kind word dyan. Kasi kahit sa ang administrasyon naman, Min, meron naman talagang mga rallyista, nagrarally. Pero sometimes din talaga, wala, mas lumilitaw na mas may point yung rallyista over sa administration. Sometimes din, mas lumilitaw yung point ng administration over sa rallyista. So parang, ano ba, subjective ba? this is very crucial. Tatandaan nyo po naglo-loyalty check na tong mga ito. Ito, sinimulan na niya. Tapos, titingnan nila, ano bang pulso ng bayan? Ha? Magsalita kayo ng magsalita. Kahit saan. Kung saan ka malakas. Kung may Facebook ka, doon ka sa Facebook. Kung sa YouTube. Kung pupunta ka sa rally, punta ka sa rally. Bahala kayo. Kung makakapunta ka, may-message mo si Marcos, message mo siya. Ilabas ninyo, hinaing ninyo, yung kakulangan na dapat pinoprovide ng gobyerno. Halimbawa, yung bigas na mababa, saan napupunta yung flood control project? Trabaho, sana yung trabaho. Yung bakit ang dolyar napakataas, ang gasolina tuloy-tuloy ang taas. Isigaw nyo yan. Sigaw nyo na ayaw nyo. Tama din naman. Marami din namang pagkukulang yung administration talaga ng yung current administration ngayon. Hindi nyo gusto. Kung talagang hindi nyo gusto, hindi ko po kayo pinipilit ha. Pero kung ako, hindi namin gusto yung ginagawa nyo sa Duterte. Kasi nakafocus kayo sa Duterte. Ang kailangan namin, Marcos, ituloy mo. Kasi sabihin nyo, ituloy ninyo yung proyekto ni PRRD. Kasi yan ang pinangako nyo, di ba? Continuity. Yun lang din yung some kind pangit sa sumusunod na administrasyon. Ewan ko ba, kung bakit ganun parati yung mindset nila na parang kung merong magandang ginagawa yung past administration, hindi nila itinutuloy. 'Di ba? Kasi yun nga, parang nangyari na din kasi dati yan na parang yung time ni yun yung Marcos Sr. tapos yung sinundan ni Lenny na parang ang ganda na sana ng mga proyekto no, tapos nung si Cory, wala, hindi na nila itinuloy kasi yun nga parang ayaw nila na magmarka yung pangalan. So siguro ngayon kung totoo man to sinabi ni Coach Ole na parang bakit hindi tinutuloy yung mga magagandang gawain ng Duterte administration sa administration ni PBBM ngayon kasi parang siguro yun nga yung term na napupolitika na parang siguro ayaw nila na magmarka yung Duterte legacy para sa 2028 mahina na yung yung pangalang Duterte. Siguro something like that. Which is, yun nga, napakapangit, diba? Kasi parang yung politiko kasi, nagiging selfish na sila to the point na ikakabuti sana ng taong bayan. Pero dahil yun nga, kalaban na nila or ayaw na nila sa taong yan, hindi nila tinutuloy sa administrasyon nila. Kala mo naman talaga, pera nila yung ginagamit, diba? Pera naman ang taong bayan. At sana yung continuity. Kung ikaw, Marcos, nakafocus sa continuity, wala tayong problema ngayon. Kung Marcos, tinutuloy mo yan, yung continuity na yan, umaasenso ang bansa. Sabihin mo kay Tamba, tama na muna yan, kakasara mo. Para kang sira. Sara ka ng Sara. Tigilan nyo muna yung si Sara. Dito tayo mag-focus. Ito pinangako natin sa taong bayan, continuity. Doon muna kayo mag-focus. Mamahalin ka pa ng taong bayan eh. Bakit? Nakikita nila yung infrastructure. Ang daming nakikreate na trabaho. Hayaan mo na si Sara. Kung may kasalanan yan, hayaan mo na sa husgado. Hayaan mo yung ombudsman, mag-imbestiga dyan. Yan din yung napapansin ko ngayon, men. Kasi yan, may halo na talagang politika. Kasi tama naman yun. If ever may nakita nila na may dumi itong taong to. Wala parang inuulit-ulit nila parang to the point na pinupolitika na talaga nila. Minsan nakakainis na rin panoorin.
pwede namang husgado na mismo yung huhusga dyan. Patigilin mo muna yan si Tamba. Kung papakinggan ka, pero balita ko may awayan kayo. Ay, mamaya pag-uusapan natin yan, ha? O sige, tuloy, Browner. Diba? Huwag natin yung uniforme natin and then that's the time you're free to do whatever you want to do. Yun kasi, pag sundalo ka at ayaw mo sa presidente, may problema silang malaki. Kaya ang gusto nila, mag-resign ka, hubarin mo uniforme mo, doon ka lang magsasalita. Nang sa ganon, hindi ma-damage ang problema. Ang hindi ko gusto dyan, diktador ang dating mo niyan. Tama. Pinaghirapan nila yan eh. Dahil tatayo sila sa tama. Tatayo sila for the Constitution na hindi mo kayang gawin, na inilaglag mo yung tao mo para maisalba mo ang pagmumukha mo. Sila, dahil meron silang tigas, meron silang sariling tindig, tatayo sila para sa Constitution, didesisyonan mo ang buhay nila, pinagre-resign mo. Ay wag ganun, wag mo igaya sa'yo, Browner, wag. Wag, yan yung sinasabi ng mga general eh. Tumatakbo ka raw sa mga dangerous assignments. Hindi ako nagsabi niyan ha. Hindi ko naman alam yan eh. General ang nagsasabi. So, sino ang nagsabi? Kanta mo nga. Yan. Huwag mo igaya yung mga matatapang na mga sundalo na tumatayo para sa tama. So, as members of the Senior Enlisted Personnel Corps of the Armed Forces of the Philippines, I am calling out to you to reach out to our soldiers hanggang po sa private, even sa mga trainees natin, para ma-explain natin yun. Explain natin na maigis na nila. So, sa madaling salita, loyalty check, explain nyo sino pa ba sa tao ninyo ang sa atin at sino pa yung hindi sa atin. Diba? Pagka hindi ka Marcos, hindi ka sasaludo kay Tamba, hubad ka ng uniforme. Ayan. I think lahat naman siguro ng administration ganyan yung ginagawa namin. Kasi nung time din naman ni PRRD, di ba? Na parang nililinis nga na. Or siguro merong tinitira dati si PRRD kasi yung vice-presidente nga, di ba? I think iba din talaga kung mag-handle si PRRD ng tao, min. Kasi yun nga dati, kahit na ayaw niya sa vice-presidente nung kay Lenny, wala. Hindi niya pa rin talaga parang binibigyan niya pa nga ng posisyon din. Yun nga lang, parang hindi na-handle ni Lenny yun. I think mas mabuti yung gano'n na parang kung ayaw mo talaga sa tao, bigyan mo pa rin siya ng some kind, hindi, trabaho ba? Kasi yun nga, yung nangyayari sa military natin, parang ang nagiging ending. Kung ayaw mo talaga, kung maninindigan ka talaga, hindi maghubad ka ng uniform. Unfair. Po, ang AFP chief natin. Masakit man, dikit yan eh. Dikit sa Marcos, kaya AFP chief yan. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? So, yan lang naman. So, again, ang video nito ay mga kaya Pinas News Insider. So, supportahan nyo yan. Original video link sa description box below. Panoorin nyo rin mga videos niya. Tapos, yun, Coach Oli din, courtesy din sa kanya. Meron din siyang party sa video ko. Tapos yun, syempre, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo rin kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment, at mag-subscribe. So, kita nyo naman yun, men. Diba? Na, hindi kayo. Ano masasabi nyo dun? Comment down below. Ay, nako. Ang gulo-gulo ng politika natin dito sa Pilipinas, Yun nga yung, diba? Yung pati sa ibang bansa, nababalita na tayo. Siguro yung China ngayon, tinatawanan tayo, men. Wala pala kayo eh. Susubukan nyo kaming pabagsakin tapos kayo dyan sa loob nagbabagsakan kayo. Diba? So parang ganun yung nagiging dating eh. Yung naman, yung tawag doon, yung anak ni Amy Marcos, din, ibang klase din yung ganyan na paninindigan na wala kang pake kung kapamilya, kamag-anak mo. Kung talaga, kung meron kang gustong sabihin, wala talaga. Mo talaga, paninindigan mo talaga yan. Doon naman sa mga military natin, sobrang din kasi, sobrang subjective niya din. Kasi yun nga, parang, ewan ko kung rules ba nila yan or some kind code of ethics nila yan sa loob na parang din naman. Si Bronner kasi parang, ewan ko kung si Bronner yung pinaka dyan, nagde-decide or meron pa ba siyang some kind tawag dyan, sinusunod or siguro mga rules lang talaga yung sinusunod niya na, which is tama din naman na parang ang pangit din naman kasi na kayo mismo dyan sa loob ng AFP hati kayo ng opinion.
'di ba? Hati kayo ng opinion kasi paano nyo nga ma-enforce or paano nyo magagawa yung trabaho nyo kung kayo mismo hati ang opinion nyo. So parang yung suggestion niya naman na parang ano kayo, bibigyan kayo ng freedom daw. Bibigyan daw kayo ng freedom na tayuan kung ano yung gusto nyong ipaglaban, 'di ba? Tapos huhubarin mo yung uniforme or ano ba yung huhubarin ng uniforme? Suspended or tatanggalin talaga sa serbisyo? Kasi yun nga, tama din naman yung punto dito ni Coach Oli na parang sobrang unfair naman din nun na parang ipaparesign mo, tatanggalan mo yung mga karango nila, yung mga tawag dyan, yung paghihirap nila bago sila mapasok dyan is ano din naman hindi din naman basta-basta. Tapos ganun-ganun lang, di ba? So ano kaya yung dapat gawin yan, men? Kasi yun nga, yung kay ano naman dati, kay PRRD, ginawa niya kay Lenny, ano din naman hindi niya naman talaga totally tinanggal or parang tinanggalan ng pakpak. No? Parang yun nga, binibigyan niya pa nga ng pwesto. I think palipat-lipat pa nga yun ng pwesto. Diba? So parang sinusubok ba? Like, to the point na yung ano na talaga, yung vice presidente na talaga yung ano, umaayaw sa trabaho niya. 'Di ba? Yung AFP naman, yun nga yung mga military, hindi naman talaga nila gustong ayawan yung trabaho nila. It's just meron lang talaga silang own beliefs or own stance, 'di ba, sa usaping politika. So yun lang naman. Kayo masasabi nyo doon, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So again, Pinas News Insider. So, like, comment, share, subscribe. Yeah.